Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa brand new episode ng ating vlog. Ang pag-uusapan po natin ay dalawang bagay. Ito pong si Atty. Kapan, matapang din pala ito. Bumanat sa palasyo. Ito po siguro yung pahayag nakaraan ni Senator Bato na i-vlog po natin yan. Kung saan isiniwalat ni Senator Bato na may mga ICC investigators dyan sa mga hotel sa May Pasay na tinatakot yung mga dating pulis para gamiting testigo at idiin si Tatay Digong kasama na si Senator Bato. At yan ay malamang nalaman na ni Atty. Kaufman. Dito unti-unti na nalalaman kung sino talaga ang mastermind. At ang maganda nito, si Senator Amy magkakandak po ng investigation in aid of legislation. Ang iimbestigahan po nila itong Bureau of Immigration. Kasi baka itong mga ICC investigator baka overstaying na to. At iimbestigahan kung paano ba nagbibigay ng tourist visa at yung mga extension ng mga visa ng ang pupuntiryahin siguro dito ni Senator Amy itong mga ICC. Kaya sinabi ni Senator Bato na magkakaroon sila ng investigasyon dyan. At kilala daw ni Senator Bato yung mga pulis na kasabwat ng mga ICC investigators. Napakaganda ng move na ito ni Senator Amy. Consistent po siya na tumutulong sa mga Duterte. At pag-uusapan din po natin itong pagkakasibak ni Arnel Ignacio. At di umano ay anomalous project daw itong 1.4 billion na inacquire nilang lupa para sana sa mga OFW. Naniniwala ba kayo dito na si Arnel Ignacio ay may ginawang anomalya? Ako po hindi. Hindi ako naniniwala dito. Alam nyo, ang OWA na lang, si Arnel Ignacio na lang ang naglilingkod ng tapat. Grabe itong gobyernong ito. Sinibak pa. Siya na lang yung nakikita natin na cabinet member na hindi kurakot. Ginanyan pa nila. Ang nakita ko po dito, napag-interesan, nataniman ng kaso. Itong si Arnel Ignacio. So yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, paki-like po muna itong video ito. I-like nyo na po dahil wala namang bayad yan. Libre yan. Kaya pindutin nyo na po yung like. So unahin na po natin si Arnel Ignacio. Sumagot na po siya dito sa ibinabato sa kanyang anomalya raw. Ito po yung sagot ni Arnel Ignacio. Sinagot na ni dating Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio ang mga aligasyon laban sa kanya. Kaugnay ng 1.4 billion pesos na land acquisition deal ng ahensya. Iginit ni Ignacio na dumaan ito sa tamang proseso. Anya, tinalakay pa nga ito sa Senado na umapila siya ng flexibility sa paggamit ng pondo. Dagdag niya nakipagtulungan sila sa Department of Budget and Management na nagbigay ng patnubay kung paano maaaring legal na baguhin ang mga pondo. Sabi ni Ignacio, walang nakitang irregularidad sa anumang yugto ng proseso dahil nasunod ang lahat ng mga requirements at tiniyak nila ang pagsunod sa Republic Act 1 or 10752 o Right of Way Act. Ayon pa sa kanya, ang halos 6,500 square meter property na nakuha ng OWA ay matatagpuan malapit sa NAIA Terminal 1 at inilaan bilang halfway house ng mga umuuwi na OFW. Inagit din niya na ang Land Bank of the Philippines na nagsagawa ng property valuation na tumugma naman sa halagang binayaran ng OWA. Ang kinakailangang permit ay nakuha rin anya sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Tiniyak ni Ignacio sa mga OFW na hindi siya nagbenepisyo sa nasabing proyekto. So sinunod namin ang lahat ng mga requirements at ito ay nakapasa na bigyan kami ng Special Allotment Release Order. At nagtuloy-tuloy ang proseso hanggang sa na-acquire lupa. Kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. This is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ayun.
Hindi po tayo naniniwala dito. Alam nyo, naisip ko na po ito. Sumagi na sa isip ko itong departamento ni Arnel, ang OWA. Sumagi sa isip ko. Noong natapos po yung budget hearing nila, pinalakpakan po sila sa Senado. Tuwan-tuwa nga si Rapi Tulfo dyan kay Arnel Ignacio. Doon, pagkatapos nun, nakita ko o parang naisip ko, mukhang wala pang nagkaka-interes sa pwesto ni Arnel. No? And then, eto na nga, nabalitaan natin, sumabog ang balita. Sinibak si Arnel. Ayun na, sabi ko, nagka-interes na. Pero alam ko, matagal nang may nagkaka-interes dyan. Tumiming lang sila. Naghintay lang sila ng timing. This is the right timing, no? After midterm election. Sinabi ko na sa inyo nakaraan, after midterm election, ang gagawin po ng mga departamento, mga undersecretary, gagawin na po nila yung kanilang budget. Yan na po yung tatrabahuhin nila. So, tiniming nila after midterm election dahil gagawa na nga ng budget for 2026. Si Arnel, kung talagang magnanakaw yan, alam nyo ganito yung mga naririnig natin sa mga inappoint ng presidente. Aba, hanggat nandito tayo, hanggat nasa pwesto tayo, mangurakot na tayo dahil hindi natin alam kung hanggang saan tayo, hanggang kailan tayo. Pwedeng umabot lang tayo ng 1 taon, sibakin na tayo o palitan na tayo ng Pangulo. Ganyan yan. So, umpisa pa lang, yung mga magnanakaw talaga, tatrabahuhin na nila kung paano sila makakakurakot. Arnel Ignacio, umabot ng 3 taon? Ha? Dapat kung siya ay magnanakaw, unang taon pa lang. Unang taon pa lang. Pero, kada hearing, no? After ng budget hearing, oversight committee yan. No? Bubusisiin yung mga programa, yung mga proyekto ng OWA. Pinapalakpakan si Arnel sa Senado. Pangalawang taon, wala naman tayong naririnig. Pangatlong taon, no? Natapos na yung pangatlong taon. Dito tayo nakarinig. At sinibak na nga. Yung sinabi ni Claire Castro na si Arnel ay hindi nag-resign, sinibak siya. Ang yabang pa ng pagkasabi ni Claire Castro. Sa akin naman, kung patatalsikin mo si Arnel, no? Mas maganda kung sisibakin natin, no? Hindi yung magre-resign si Arnel. Magkakaroon pa ng palaisipan. Tataniman na natin ang kaso. Sibakin na natin, no? Para mas kapani-paniwala. Hindi yung baka isipin lang na nagka-interest tayo sa pwesto niya. Ganon yung mga ibang drama. Drama lang po yan eh. Sa akin, tinaniman po yan ng kaso or baka pinagbintangan lang ng kaso, simply na sibakin. No? Yun po yung naisip ko. Kasi kung ikaw magnanakaw, first year pa lang, magnanakaw ka na. At doon po, makikita naman yan sa oversight committee. Pag nag-hearing na, may mga discrepancy, makikita yan eh. Pero anong nangyayari? Tuwing budget hearing, tuwing oversight hearing, pinapalakpakan ang OWA. Ang bilis kumilos ni Arnel, ang daming nagmamahal sa kanyang mga OFW, at sana meron siyang tatawagin nilang legacy project, hindi pa natuloy. Napaka kawawa ng OFW dito po sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Ito sana yung proyekto na pakikinabangan ninyo, mga OFW. Matanong ko lang, ano ba nagawa ni President Bongbong Marcos sa inyo, mga OFW? Si Pangulong Duterte, marami-rami rin. Nagpatayo siya ng OFW hospital. Yung passport, hinabaan niya
parang 10 years na yata yung expiration ng passport. Nagtayo siya ng Department of Migrant, di ba? O Immigration, ang tawag ba doon? Department of Migrant. Basta ganon. May nagawa sa inyo si Pangulong Duterte. Ito pong presidente natin ngayon, mga OFW, meron bang nagawa sa inyo? So ito po parang parang pinag-interesan po yung pwesto ni Arnel. Kasi billion din po ang pondo ng OWA. At yan na lang ang tanging departamento na hindi pa ginagahasa ng mga sakim sa salapi. Yung hindi pa sinasalbahe yung pondo dyan. Kaya pinag-interesan. Pinlanong mabuti to kung paano mapapatalsik si Arnel. Ayan po yung drama nila ngayon. May anomalya daw si Arnel. Nakita nyo yung explanation ni Arnel? Dumaan sa tamang proseso, nakipag-coordinate pa sila sa Land Bank, sa DBM, no? Na para wala talaga silang malalabag sa batas. At sa aviation, kumuha sila ng permit dahil nasa constitution ito. Na kumbaga sumunod sila sa mga requirements ng mga ito. Tapos dumaan din pala ito sa Senado. Kaya nagulat daw si Arnel. Biglang may anomalya daw itong proyekto. Pinag-interesan ng magnanakaw ang pwesto ni Arnel. So, hihintayin po natin next year, no, sa oversight committee sa 2026 kung may malaman tayo, oy, itong OWA may anomalya na diyan. Ayun na 'yon. Ayun na 'yon. Malalaman naman 'yan sa mga budget hearing, sa oversight committee hearing diyan sa Senado. Sa Congress siguro mga walang kwenta yung mga leader diyan Alam nyo na, mga buhaya Kaya kakampi nila yung mga kapwa nila buhaya. Wala kang aasahan diyan. Dito lang tayo sa Senado talaga magkakaroon ng pag-asa. So kawawa po mga OFW. Napakabilis umaksyon. Maganda ang serbisyong ginagawa ni Arnel. Tapat, hindi korap, malinis. Kaya lang ganyan ang ginawa. Bangag talaga ang gobyerno na to. So, punta na po tayo dito kay Kapman. Matapang din pala to si Kapman. Bumanat sa palasyo, So, ito po yung pahayag niya. ICC case. The real prosecutors is in Manila, sitting in his palace. Sino ba yung nasa palasyo na yan? Nasa Maynila daw. No? Nakaupo sa palasyo. Sino yan? Sino pa yung nakaupo sa palasyo, di ba? I think that the real prosecutor in this case, this ICC case, is actually in Manila, sitting in his palace. He is the person who threw President Duterte over here to The Hague. He is the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Hindi nagtagumpay. Political campaign daw, and it won't work. Hindi po siya nanalo dito po sa midterm election. Natalo po yung kanyang mga kandidato. Ayan po ang pahayag ni Attorney Kapman. Dahil po siguro ito sa pahayag ni Senator Bato tungkol nga dyan sa mga nag-iimbestigang taga-ICC at nananakot na magagamit nila bilang testigo para idiin si Pangulong Duterte at si Senator Bato. Yan po ang anong tawag nito? Maladamunyong galaw, no? Mananakot para magkaroon sila ng testigo laban kay Pangulong Duterte. So, dito naman sa gagawin ni Senator Amy, ito po, basahin natin. A resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation on the alleged
anomalies and corrupt practices by the Bureau of Immigration in the processing of tourist visa extension of foreign nationals. May mga kurakot din po dito. Mga lagay-lagay ba? Yung red tape. Kaya pong nangyayari sa gobyerno, puro kurakot. No? Iimbestigahan po yan ni Senator Amy together with Senator Bato. Siyempre, nandyan yan. Baka nandyan din si Robin Padilla, Bongo, yan mga kaalyado. Si ano, ay wala pa pala. Wala pa pala si Marcoleta, no? Hindi pa pala. Sa June pa pala siya. July pa. Ang balik po sa Senado ay June 2. Diyan din babalik yung itatalakayin yung sa impeachment ni VP Sara. So, hintayin natin kung kailan i-schedule ito ni Amy Marcos. Magandang panoorin po ito. At masisiwalat itong mga ginagawa ng taga-BI. Marami pong corrupt dyan. Mga humihingi ng lagay. Red tape. Red tape po yung mga ginagawa ng taga-bureau dyan. Kaya abangan po natin to. So maganda na maganda talaga yung nagsasalita kagaya ni Attorney Kapman na nalalaman ng mga nasa palasyo na alam na yung mga ginagawa nyo at alam na kung sino ang mastermind. Sabi ni Attorney Kapman, I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila sitting in his palace. Yan ang mastermind. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.